Magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Anong masasabi mo sa rental business na in just 5 years at 70% occupancy? ROI ka na. Aba, napakaganda nun. No? Mamuhunan ka ngayon in 5 years. No? ROI ka na at 70% occupancy. Napakaganda. No? At yung property na yan, yung rental business na yan, i-explain ko sa inyo. At yun yung, naalala nyo ba yung pinost ko dati na dorm, na building, dito sa San Jose del Monte, Bulacan, yung binibenta namin? Yun, no? Nag-design kami ng business strategy. No? Ang business model nito ay combination ng dormitory at ng study hub. Study hub, baka di nyo alam. Ano ba yung study hub? Panoorin nyo to kasi itong property na to, binibenta pa rin namin. At kapag nabili mo to, yun nga, pwede mo ma-experience yung 5 years ROI in 5 years at 70% na occupancy ng rental business. Maganda, di ba? So, manood ka. Panoorin mo ito. Study Hub for sale. Check this out. Magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Ano ba yung study hub? Ang mga bata ngayon, no, kung mag-aaral sila, hindi na pumupunta sa library. Napapansin nyo na pupunta sila sa mga coffee shop, di ba? So yun ang yung ambisyon ng mga bata ngayon eh. Kaya itong property na ito, na pinakita ko na sa inyo noon pa, katabi ng dalawang malaking school, no, na may mga colleges, mayroong high school, may elementary, may prep. Target market natin sila, yung mga estudyante na yun, nakadikit lang ng building. So kung gusto nilang mag-aral, pwede silang mag-rent ng space, no, na babayaran nila per hour. Isang space kung saan sila makakapag-laptop, pwede silang kumuha ng libreng drinks, snacks, no, kasama na sa babayaran nila per hour. So yun yung design nito, no. Para siyang coffee shop, para siyang computer shop, para siyang library in one. Yun yung tinatawag na study hub. Isa pa sa mga market natin dito, yung mga nag-work from home na hindi sila makapagtrabaho sa bahay kasi naistorbo sila eh. Nandiyan yung iyak yung bata, no? Kakahol yung aso, merong magdo-doorbell, no? May darating na Shopee, Lazada. O kaya naman, magko-conference sila, hindi maganda yung background nila sa bahay. No? So, ipoprovide natin sa kanila yon, no? At babayaran nila yung space nila per hour. O kaya naman yung mga team na gustong mag-meeting, no? Wala silang lugar, gusto nila isang tahimik na lugar na may lamesa at mayroong drinks, no? Pwede silang kumuha ng snacks, ito rin yun, no? Pwede rin silang umupa ng kanilang paggamit per hour. Okay? So, ikwento ko sa inyo, no? Total, naipakita ko na sa inyo noon yon, i-detalye natin ngayon kung ano yung plano natin doon sa building na yan. Puntahan natin. Wait lang. Bago tayo bumaba, no? Andito tayo eh. Meron na akong dalawang videos tungkol dito sa property na ito. Dalawang videos na nag-explain ng location, number 1, yung size niya, yung layout niya. So, mas maganda, kung ang ginagamit mo ngayon ay Facebook, ilalagay ko yung link doon sa dalawang videos na yon sa comment. Tingnan mo sa comment section. Kung ang pinapanooran mo naman ay YouTube, ilalagay ko yung link ng dalawang videos na yon sa description ng video na ito. No? Okay, alam mo na yun, no? Malaki ka na yun. No? So, para magkaroon ka ng complete na information tungkol sa property nito. Okay, o tara, babaan tayo. So, ito yung kalye papunta sa property. Yan, nakikita yung building niya. Yan yung campus. May college yan, may high school, mayroong elementary. At nasaan yung property? Ayun. So, talagang likod lang, talikuran lang sila ng school. So, yung clients natin, manggagaling dyan sa school na yan. At doon sa isa pang school, yung Village Montessori School doon sa may labasan. Okay. So, ito yung 2-story. Merong 12 units yan.
Pakita ko sa inyo yung tsura niyan sa loob. Ito yung front. Pwede mag-park dito yung mga motor ng mga estudyante. Kasi mga estudyante, nakamotor lang naman yun. Okay, so ito yung hallway. 6 dito. 6 na units din dito. Okay, so dun sa video na sinasabi ko sa inyo, makikita nyo yung layout nito eh. So dito, nandito ako ngayon sa second floor. Itong second floor ay may 6 na units. Ang intention ko dito sa second floor ay maging dormitory. So dito, meron siya ditong double deck or triple deck, depende sa'yo. So sa isang kwarto, 2 unit ng double or triple deck. So ang maximum na pwedeng mag-rent dito monthly sa space na to ay hanggang 6 persons. 6 bed spacers times 6 na units. So 36. So bilangin mo na kung ilan yun per month. Pero mas maganda kung ano lang kung 4 lang. Yan yung istorya dito sa second floor. Pagpasensyaan nyo na yan kasi siyempre ginagawa pa. Dito rin nag-stay in yung mga tao natin na iba. So pagkadating sa sa ground floor, iba naman ang kwento ng space na to. Typical yung size. So imagine mo, estudyante ka o kaya nagwo-work ka remotely. Meron ditong desk. Meron din ditong desk. So itong desk na nandito at saka desk na nandito, pwedeng magkasya ang hanggang 8. 8 gagamit ng personal desk. Pagpasok mo dito, naka-aircon to, may pinto. So, private itong isang room na to para sa hanggang 8 tao na may laptop, magtatrabaho sila or mag-aaral sila. Ngayon, meron kang sariling toilet dito. Tapos, pwede ka rin kumuha ng drinks dito sa pantry. May sarili siyang pantry, pwede kang kumuha ng snacks, pwede kang kumuha ng drinks mo dyan. Hanggang sa gaano karami mo gusto sa loob ng isang oras. Or kung gaano katagal mag-stay. So, ang bayad mo rito, ang bayad ng client is per hour. Para sa space na gagamitin niya. So, meron na kaming computation yan. Kung gaano kalaki ang kikitain ito sa isang buwan sa ganong dami ng tenant sa 70% na assumption namin. Na kapag binuo mo yun, at kung magiging creative ka pa, meron ka pang ibang maisip na pwede mong isama dito, mababawi mo yung puhunan mo in just 5 years. So, to give you a better view of this building sa layout niya. So, ito yung hallway. Tatlo. Dito ako nagsasalita kanina, di ba? So, dito merong desk. Tapos, pwedeng 8 dyan. 4 dyan. 4 din dito. So, may table dyan. Diyan yung mga laptop. Pagdating naman sa dorm units naman, so magkabilang side, mayroong double deck or triple deck. Ganun na ang magiging Ganun na magiging layout niyan. So, ito kasi second floor to eh. Ito ang intention ko dito ay dormitory. Doon, laundry. No? So, may mga washing machines doon. No? Pwede na lang isama sa bayad nila sa rent. No? Technique dito, kasama na yung bayad sa kuryente, tubig, tsaka internet sa bed space rental nila. Di ba? And then, at the end of this corridor, meron sila ditong fire exit na parang balcony. Fire exit yan, tapos merong ladder pa ba. Okay. High ceiling siya eh. Kasi nga pwedeng maging 3 levels yung deck eh. Pwedeng triple deck eh. Nakadesign to sa triple deck para ma-maximize mo yung profit. Okay, so yan yung intention namin. You know the drill. Paano ako makausap. Meron akong ilalagay na number. Meron akong ilalagay na email. No? Paano kayo mag-reach out at mag-i-inquire tungkol sa property na ito. No? So ito ay binibenta nga namin.
Pero kung hindi ito mabibenta, kami na mag-ooperate nito. Pero, siyempre gusto namin baka gusto mo. Kasi gusto namin makapagtayo pa ng ibang ganito. So, maganda kung mabibenta namin to sa iyo, mag-guide ka namin kung paano paganahin tong business na to. At talagang susupport ka namin sa marketing at kung paano mo to manage. Okay? So, tawag-tawag lang, message lang, email lang. Nandyan lang naman yung contact details natin. So, maraming salamat sa inyo. Kita-kita po ulit tayo susunod. Nood lang na nood. Masarap manood, masarap gamitin ang internet sa ikatututo natin. At ako po ay isang malugod na magsisilbi sa inyo sa pamagitan ng platform ko ito sa YouTube at sa Facebook. Kita-kita po tayo ulit. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Ingat po tayong lahat. Ako po si Archie Tequel. Bye.